Why did you do that? You ruined the carpet! Get out of here! Mind your business! Kapag ang bata tinatulang hindi sapat at diskriminasyon dahil sa kung sino sila, maaari ito magkaroon ng masamang epekto sa kanilang pag-iisip, may pagpapahalaga sa sarili at may pagganap sa pang-edukasyon. Ang epekto nito ay ang hindi pantay na pagtrato sa isang individual at ang hindi pagsunod sa anumang sinasabi ng magulang. At ang bata ay nagkakaroon at ang epekto rin na nakakaranas ng diskriminasyon ay dahil sa ipinapakita ng magulang sa bata ang hindi pantay-pantay na pagtrato nito. Kaya minsan ang bata ay sumusunod sa dapat itong Pamamagitan nito ay idineklara ang patakaran ng Estado na magbigay ng espesyal na proteksyon sa mga bata mula sa lahat na makumpanya ng pang-abuso, kapabayaan, kalupitan, diskriminasyon at iba pang mga kondisyon. Hindi ka nais-nais na pag-unlad, magbigay ng proteksyon sa mga kanilang komisyon at magsasagawa ng isang programa para sa pag-iwas at pagtigil sa intervention sa crisis, sa mga sitwasyon ng pang-abuso sa bata, pagsasamantala at diskriminasyon. Upang maiwasan ang mga diskriminasyon sa mga bata, kinakailangan alam ng bawat mamamayan kung ano-ano ang mga karapatang pantao, mga karapatan maaari nilang malabag, at ang mga maaaring sinihan nito sa mga bata. Sa pamamagitan nito, maaaring nasugpo ang mga diskriminasyon sa mga bata at may sa tinig ang kanilang mga mithiin at karapatan. Puyat at hatid ay dapat kumanap bilang isang huwaran para sa mga bata ang ng aming komunidad. Dapat tayong mag-angko sa pang-aalaga ng mga bata sa lipunan dahil hindi nila dapat maramdaman ng diskriminasyon sa isang maagang edad o kahit na sa lahat. Dahil ang kanilang isip ay sensitibo, dapat nating turuan at sanayin ang kanilang henerasyon na huwag abusuhin ng iba ngunit alaga ng bawat isa. Ang diskriminasyon ay palaging maging isang bagay na maging sanhi ng kawalang interes sa kanilang landas. Kaya dapat ihinto ang diskriminasyon dapat sa mga bata.